Magandang araw sa iyo classmates. Mga sir, nagbabala ka bang bumili ng engine oil dahil magche-change oil ka na? So bago ka bumili, kailangan alamin mo muna ano bang ibig sabihin ng oil viscosity na meron ang bawat oil. At ano nga ba ang ibig sabihin nito at ano ba ang kahalagahan nito sa makina ng iyong motor. Kaya wag na natin patagalin pa classmate at sir, simulan na natin. Alam mo ba na ang oil viscosity ay isang fundamental property ng engine oil to determine its resistance to flow? So pasimplihin natin, it describes gaano ba kalapot or gaano ba kalabnaw ang isang oil. So itong karakteristik na to ay critical para sa inyong engine oil dahil it directly impacts kung paano malulubricate at mapoprotektahan ng oil ang mga moving parts sa inyong engine. So kung titingnan mo yung mga viscosity grade na nakalagay sa bottle ng mga engine oil katulad ng 10W40, 20W40 or 20W50, ito ay nagbibigay ng isang essential information patungkol sa oil's performance sa iba't ibang conditions. Okay, so dito sa ating example, meron tayo ditong 20W40 na viscosity grade. At ang tawag dito sa viscosity grade na ito ay multi-grade engine oil dahil meron po itong dalawang viscosity grade. Iba rin po yung mga monograde na engine oil. So ang W sa viscosity grade stands for winter. So this number indicates the oil's viscosity at low temperature. Ibig sabihin, ang mga viscosity na mayroong W ay para sa lugar na mababa ang temperatura. So a lower W number, ibig sabihin, ang oil mo ay manipis at kaya nitong mag-flow ng mabilis sa mga cold conditions. So ito ay importante para ma-ensure ang proper lubrication during cold starts. So para mabawasan ang mga wear sa inyong engine components at ma-improve ang fuel efficiency. Okay, so yung pangalawang number pagkatapos ng 20W, ito po yung viscosity grade that indicates na yung oil viscosity mo ay para po sa high temperatures, sa may init na panahon, mainit na lugar or sa mainit na condition. So, mas mataas na second number, ibig sabihin ang oil ay mas makapal at mas better siya para ma-maintain niya yung protective film niya between moving parts pagdating sa high temperatures. So ito ay importante para maiwasan yung metal to metal contact, ma-reduce yung friction at maprotektahan ang engine under heavy loads or mga high speed conditions. At okay itong mataas ang second number kapag ikaw yung driver na laging humahataw kapag nagdadrive ng motor. Sa pagpili ng tamang viscosity ng oil para sa iyong motorcycle ay may mga iba't ibang several factors na dapat mong i-consider. Number 1, in colder climate, kapag malamig ang panahon or sa mga malalamig na lugar, ang lower na W number ay preferable para ma-ensure yung good cold weather performance. So kahit malamig ang panahon, maganda pa rin ang takbo ng inyong mga motor. So sa maiinit na lugar, magmainit ang panahon, katulad ngayon summer na, magandang gumamit ng higher second number dahil ito ay nagpo-provide ng mas magandang protection against thermal breakdown. Dahil summer dito sa atin sa Pilipinas, mas maganda siguro medyo magtaas tayo ng second number. Kung ang ginagamit mo ay 40, baka pwede ka magtaas kahit 50. Pangalawang factor na dapat nating isaalang-alang i-consider ay yung engine design. Okay? So, ang iba't ibang makina ay may kanya-kanyang require na specific viscosity ng oil base po sa design at tolerance nito. So, kailangan kumonsulta kayo sa inyong mga motorcycle manual. Kasi yan po talaga ang pinaka-best na mapagkukuhanan mo ng information kung ano talagang viscosity oil na kinakailangan ng inyong makina dahil ito ang nire-recommend ng gumawa ng inyong motor. Kaya halimbawa, kapag nire-recommend ng inyong manual na gumamit ka ng 15W40 ay huwag ka namang gumamit ng 20W50. Okay? So medyo malapit-lapit na lang siguro doon sa 15W40
pwede naman siguro yung 20W40. Dahil yung winter ay hindi naman siguro masyadong gamit na gamit dito sa atin sa Pilipinas because we are in the tropical country. So, ang lamig lang naman dito sa atin ay saglit lang and buong maghapon ay mainit. At ang panghuling factor ay depende sa iyong paggamit. Your riding habits. Paano ka ba mag-drive ng motor? At ano ba ang condition? Ito po ay malaking impluensya sa pagpili ng oil viscosity. Halimbawa, kapag ikaw ay masyadong aggressive, no? Aggressive sa pagdadrive, palaging hataw, gusto mo palaging mabilis. Tapos, yung sasakyan mo or yung motor mo, palaging gabigat ang karga, no? Katulad ng mga ginagamit ang mga motor sa sidecar at ginagamit na nilalagyan ng kulong-kulong or frequently operate in extreme condition. Yung mga mahilig sa mga trail, sa mountain trail, mga karera, kailangan po mas higher viscosity oil ang pinakamagandang gamitin ninyo para mas maganda ang protection ng inyong makina. So, sa pagpili, kapag mali ang pinili mong viscosity oil, so meron itong matinding epekto sa iyong makina. Isa na dito, yung poor lubrication. Hindi niya malulubricate ng maayos yung mga moving parts sa loob ng makina. Madaragdagan ang wear sa mga components. Maraming masisira na parts sa loob ng iyong makina. So, palagi ninyong ifa-follow kung ano ang nire-recommend ng manufacturer at pumili ng tamang viscosity grade para ma-ensure mo yung optimal performance, longevity, and reliability of your motorcycle's engine. Okay, dahil kapag tama ang viscosity na ginagamit mo sa iyong makina, hindi ka nito iiwanan at magsasama kayo ng mahabang panahon. So hanggang dito na lang classmates, sana ay may natutunan ka patungkol sa mga oil viscosity na dapat na ilagay mo sa iyong motor. So ride safe mga sir, mga classmates. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching.